Buksan niyo po ang inyong mga Bibles sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 11. Acts 11 verse 1. Now the apostles and the brothers who were throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, "You went to the circumcised men and ate with them." But Peter began explaining to them in order. "I was in a city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision, something like a great sheet descending, being let down from heaven by its four corners. And it came down to me. Looking at it closely, I observed animals and beasts of prey, and reptiles and birds of the air. And I heard a voice saying to me, 'Rise, Peter, kill and eat.'" Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi kami ng tulong as we study your word. Nawa habang dumadami ang aming kaalaman sa inyo, the more we give you glory and glorify you sa aming mga buhay. Tulungan kami, o aming Diyos, na magkaroon kami ng lubos na pangunawa at mahamon ang aming mga puso na sumunod at tumugon sa inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay meron siyang kani-kanyang itsura. We share the gospel sa iba't ibang mga tao, iba't ibang mga kultura. But we have favorites. At meron tayo mga gusto na laging binabahagi na salita ng Diyos. And beyond that, meron tayong certain struggle kung sasabihin ko ba o gagawin ko ba ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Especially kapag hindi mo kakultura, mahirap magbahagi ng salita ng Diyos. Pag-aralan, pag-usapan natin, mga kapatid, inclusion of the Gentiles to the church. Inclusion of the Gentiles to the church. Yan po ay nasa Acts 11, verse 1 to verse 18. Ang verse 1, the correspondence in verse 1. In verse 2 hanggang verse 3, the critique. Ang verse 4 hanggang verse 17, the clarification. Ang verse 18, the comprehension. The correspondence, the critique, the clarification, at comprehension. Ito po yung apat na ating pong pag-uusapan. Pasensya na ko, letter C ulit lahat. Ang totoo niyan is the report yan, the challenge, kay the explanation and the understanding. Parang mas madali yun. But sumusunod lang po kami sa art of preaching. Anong nangyari? Kapag nabalitaan na ang mga salita ng Diyos o ang isang komunidad o isang pamilya ay naligtas,
Ano reaksyon dapat ng mga mananampalataya? Isa sa pinakamahirap sa akin is, ang di pa po nararanasan is, mangaral ako mismo sa bilangguan. Hindi po ito yung sa mga police natin, dito sa mga tram. Hindi po sa ganun. Nasubukan ko na doon. Minsan nire-request po ako ng PNP na mag-evangelize doon sa bilanggo nila na nabilanggo sila hindi dahil meron talaga silang kasalanan. Nabilanggo sila pagka may banggaan, kukulong yung driver. Okay, mga ganun na mga issues. Hindi po siya nakulong dahil meron silang malaking issue o kasalanan. Yun po sa mga munisipyo, no? Hindi po lahat na nakakulong sa munisipyo ay nakulong kasi nakapatay, na hulihan ng droga, o may nasakstak, o may nasuntok, may nasaktan, o may nagsugal. Hindi po lahat ganon. Ayon po sa PNP, minsan pag nabaggaan yung dalawang sasakyan, kukulong muna yung driver. It doesn't mean na meron pong nagawang karumal-dumal yun o kung ano man. Ang sinasabi ko is, halimbawa, mangangaral ka sa Muntinlupa, hindi ko alam kung kaya ko or kung gusto kong gawin. Okay? Ayon po doon sa mga kaibigan namin, kapag ikaw ay nangaral sa bilangguan, sabi niya, magdala kang pagkain. Okay? Hindi ka pupunta doon na mangangaral ka lang, bibigyan kang pagkakataon. Sabi niya, magdadala ka ng pagkain. Hindi pera, pagkain ang dadali. And then, siguraduhin mo, mapapakain mo lahat yung estudyante na nandun. Okay? Ganun yung kanilang mga issues. Okay, kaya yung mga babaeng nangangaral sa bilangguan na lalaki, binabawalan kasi iba yung mga possibilities na meron. Kaya sabi sa akin, gusto mo sumama? Gusto ko sumama, mag-observe lang, pero hindi ako gagawa at hindi ako magtuturo. At yun po yung paboritong ginagawa ng dalawa. They go to prison at mangangaral sila. At usually, nasa Muntinlupa po yung nangangaral. At sabi nila, mayroong 4 na Bible school sa bilangguan. At meron ng nakalaya na naging pastor. I think 2. At malimit daw silang iniimbitahan sa mga churches para mag-testimony. Pero tayo, kung mga ganon, meron din tayong iba na ayaw nating bahagyan ng salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung ano yung sa inyo. Hindi ko po alam. But we have our own. No? Hindi lahat ay babahagi natin ng salita ng Diyos. There are times duwag ka na mangaral sa ganong senaryo. Alam niyo yan? Hindi ko alam sa inyo, but some meron. Sa usapan naman ng aklat po ng Gawa chapter 11, hindi karuwagan ang meron. Preference ang meron. At yung mindset ng mga tao, will they do it or will they not do it? Ano ang nangyari sa verse 1? Ito po yung balita o the correspondence. Now the apostles and the brothers who were throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. We expect na ang verse 2 ay iba ang mangyayari, ano? But punta muna tayo sa verse 1. Nakabalita at umabot ang report na mayroong kaligtasan o ang mabuting balita ng Diyos ay umabot sa Gentiles. Unang nakabalita, apostoles. Pagkatapos ang mga iba pang mga kapatid na mga mananampalataya sa kapaligiran ng probinsya ng Judea. Which means hindi lang ito Jerusalem, mga kapatid. Ang unang bahagi ng Bible natin, we discuss of Jerusalem. Nung nagsikalat sila dahil sa persecution na gawa ni Saul, ang mga mananampalataya ay nagsikalat maliban sa 12. Kaya yung mga apostoles hindi umalis sa Jerusalem. Kay Jerusalem, the apostles, together yung mga mananampalataya na tiga doon. And then,
umabot yung balita sa buong probinsya ng Judea at umabot ito sa mga mananampalataya. Ano ang umabot? Umabot ang mabuting balita sa kanila. Wala naman dapat itong issue. Dapat ito ay merong celebration. Buong galak dapat ang pagse-celebrate ito at tuwang-tuwa dapat ang mga tao na isipin nyo, kung sa bilangguan sa minimum or sa maximum prison ng Muntinlupa, ma-born again lahat ng nakabilanggo doon. What should be your reaction? Matutuwa ka ba? Or you will have something different reaction? Bakit sila nandoon? Alam niyo yun? Umabot sa kanila yung balita, bago pa sa Hudyo ang sistemang ito. Halimbawa, ako ay isang Hudyo, bago ba siya na ako ay makarinig ng mga tao na nagkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos? No. Hindi po ito bago. Alam nila ang proselyte. Alam nila na merong mga hindi Hudyo na sumasamba sa Diyos ng Israel at sila ay nagpapatuli. Ang tawag sa kanila ay proselytes. Marami ba sa kanila? Pinaniniwalaan na yung eunuch ay isang proselyte na binahaginan ni Felipe ng salita ng Diyos. Ang kagandahan pa noon, yung eunuch ay meron siyang sariling kopya ng aklat ni Isaias. Which means ganun ka-close, kalapit yung Ethiopian eunuch, ganun siya kalapit sa mga Hudyo para magkaroon siya ng kopya ng Isaiah. Hindi lahat meron, hindi po kamukha ngayon, naglipa na ang Biblia na halos pwede nang bigyan ang lahat ng tao sa mundo ng Biblia. Ito yung accusation ng Bible League at ng PBS o Philippine Bible Society sa mga pastor. Gaano karaming Bibles meron ka sa bahay? Hindi naman tinatanong kung binabasa siya. Ang tanong nila is, gaano karaming Bibles meron ka sa bahay? Ikalawang tanong, ang daming taong walang Biblia, baka gustong pamigay yung iba. Of course, yung pastor kailangan niya ng kopya. Ako kailangan ko ng kopya. Hindi dahil kailangan ko lang ng kopya. Kailangan namin ng translations para mabasa po namin yung salita ng Diyos sa ibang salin. Meron na sa cellphone at meron kayong pwedeng i-download sa computer, pwede kayong magbasa. Sa panahon natin, we can distribute. Actually, nagdi-distribute pa rin tayo hanggang ngayon. Pero marami pa rin walang Bibles. Sa Charlie Company ng mga tarem ng Calomboyan Sur, meron po silang station doon. Nangangailangan kami ng Old and New Testament Bibles. Okay? Para magamit po yung mga sundalo doon. Di namin alam kung meron kasi first time ko palang pumunta at makipag-usap sa kanila. Pinayagan kami magturo at pwedeng magturo yung mga pastor. Kaya lang yung contact namin nagkaroon ng problema na yung kanyang tauhan ay merong ganawang hindi kaaya-aya, then matatanggal yung aming contact. Pero hindi po yun army. Yung nandun sa Calomboyan Sur ay mga army. Alam mo yun? Sa panahon natin, halos pwedeng magkaroon ng Bible ang lahat ng tao. Sa panahon ng maisulat ang mga to, hindi po lahat, nung maisulat po yung Acts, hindi lahat may access sa Bible. Hindi lahat merong Old Testament, hindi lahat ganito yung itsura na book type. Ang meron sila noon is scroll or rolls na, alam niyo yun, kailangan balat ng hayop ang gagamitin, parchment. Kung parchment ang gagamitin, gaano kamahal ang isang kopya ng Isaias? Sa panahon natin, yung malungkot lang minsan, pagka born again, yung Bible hindi pa ini-improve.
Ang hawak pa rin is yung mabuting balita Biblia na ibinigay sa isang evangelism. O sana ba makabili naman tayo maganda-ganda at so that you could, alam niyo yun, maalagaan mo yung Bible mo, mabasa mo siya at masulatan. Kasi yung idea po ng binibigay nila na paper-bound na magandang balita Biblia is simply para sa mga hindi pa mananampalataya. When you're a believer, improve your Bible. Buy better ones na magandang pagkakaprint, maganda yung papel. Lalo na kung warak-warak na po yan, ilagay niyo na po sa museum. Buy a new one. But anyway, gaano ba kamahal ang Biblia noon? Gaano kahirap isulat? Kokopyahin ng mga Talmudis, it's letter by letter, space by space. Kaya ang meron lang kopya noon is ikaw ay mayaman, nagpagawa ka ng sarili mong kopya, ikaw ay pumupunta sa sinagoga at meron silang kopya sa sinagoga. Ikaw ay saserdote o priest o dili kaya ikaw ay nasa kanilang mga Bible school. Doon may kopya. Hindi available sa lahat. Pastor, paano ginagawa nila Pedro na nagsasabi sila ng verse sa Old Testament? Memorize po nila yung mga verse. Kaya pag yung New Testament may quotation at sinabi ni Apostol o sinabi ni Pedro, sinabi ni Juan, hinahango po yun from their own memory. Hindi sasabihin sa'yo, sandali, tingnan natin sandali sa Tapos bubuksan yung concordance. Hindi sila ganun. Memorize nila yung verse. Kaya pag sinabi nila, yung sa New Testament, ito yung verse, sinabi ni prophet. Kaya hindi nila ilalagay yung verse kasi wala namang verse and chapter. Late na nagawa yung verses natin. 900 AD na yan nagawa. Panahon nila walang verse. They have memorized the scripture. Pero tayo, dependent lang tayo sa cellphone. Hahanapin mo, patutulong ka pa kay Google. Ang kapatid, yung pagbabahagi po ng salita ng Diyos sa Gentiles, hindi to bago. Karaniwan po yun. Kaya kapag minsan titingin po kayo sa mga mapa o kaya sa mga pictures ng temples ng Jerusalem, may mga party-party po yun. Yung isang bahagi, ang pinakamaloob na bahagi ay bahagi po yun ng Ark of the Covenant. Okay? High priest lang ang pwedeng pumasok. Present high priest. Ang retired high priest, bawal. Yun po yung merong curtain na napunit nung namatay ang Panginoong Jesucristo. Yung susunod na line, part ng temple, ito yung meron silang tinapay sa table pero walang upuan. Because the priest work continue at tuloy-tuloy. Kaya yung implication that Jesus Christ seated on the right hand dahil natapos po niya yung pinapagawa sa kanya. Yun po yung sa meditation kanina, it is finished. Then yung susunod, sa labas po ng part na yon ay nandun yung hugasan ng kamay at pwedeng paghilamusan ng high priest. At yung susunod, ay yung tinatawag nilang kanilang pinag-aalayan. Okay, merong malaking pinag-aalayan, parang malaking barbecuehan, may grills, tapos may uling sa ilalim. O doon po kumukuha ng uling yung high priest, yung uling na nalagyan ng dugo ng hayop na kanila sinunog. Sa labas is the court of men. Pagkatapos ng court of men is the court of the women. Tapos ng court of the women is the court of the Gentiles, proselytes. Binabahagi na nila salita ng Diyos. Yung pupunta doon, ibabahagi nila yung salita ng Diyos. Doon pinagtutumba ng ating Panginoong Jesucristo yung mga tables ng mga nagtitinda. Lugar po yun, ang tawag sa lugar na yun is court of the Gentiles. Ibinabahagi nila yung salita ng Diyos. Kaya sa kanila, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi bago, it is common, at pangkaraniwang pong practice ng mga Hudyo ang bagay na yon.
Kaya ito nang umabot, we expect something different. Umabot sa mga hintil. Baka hindi nila nabalitaan yung Ethiopian eunuch na nakarinig ng mabuting balita. Baka tanong nyo, Pastor, yung Samaria, bakit hindi nila pinag-i-issue? Ang Samaria ay hindi nila issue kasi halos kahudyo po nila yon na hindi lang nila sigurado kung kahudyo nila. Kaya yung Gentiles, pag sinabing Gentiles, sigurado sila na hindi po ito mga Hudyo. Dapat nagse-celebrate sila in verse 2. Nabalitaan, sa pasos narinig ng mga mananampalataya ng Jerusalem at narinig sa labas ng Jerusalem, that is Judea, na ang mga hentil ay nakatanggap ng mabuting balita. Something na dapat nilang i-celebrate. The sad reality ay meron sa verse 2. Ito po yung meron. This is the critique. Ito yung challenge at panunuya ng mga Kristiyano. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, "You went to uncircumcised men and ate with them?" Parang iba yung pinag-uusapan, ano? Anong issue? Mga kapatid, yung circumcised party, ito yung mga mananampalataya na Hudyo. Okay, pure. Mananampalataya ng mga Hudyo. Una kasing umabot sa kanilang mabuting balita and then went to Samaria and this time pumunta na po sa mga hentil ang ating Panginoong Jesucristo. Yung circumcision party, ito yung mga mananampalataya na na-born again. Okay, yung problema niyan, aabot pa po ng Acts 15. Hindi po yan matatapos. Baka ibang grupo na naman itong mga to. Anong problema nila kay Pedro? Sabi, criticize ng ESV. Anong problema nila? Ito yung problema nila sa verse 3. You went to uncircumcised men and ate with them. Laki ng problema nila, no? Nakipag-ugnayan, kasamang kumain. O anong problema? Sa atin, hindi problema. Hindi ko alam kung problema po yon sa Gentiles. Ano? Pero ito mga mananampalataya na mga Hudyo, yung kultura nila, mga kapatid, ay masyadong nakatanim sa kanila. Ano pa? Merong panahon na naipasok sa mga Bible school at meron mga nagsulat ng mga libro na reaching other culture. It's not redeeming the culture, it's reaching different culture. Kasi maraming ayaw magbahagi ng salita ng Diyos sa mga ethnic groups. No, maraming ayaw. Gusto lang nila sa kanilang mga kapaligiran. Ang problema nito, mga kapatid, ang problema nila, pumunta siya, naki-fellowship, tapos nakikain. Culture po yun. Ang issue nila is their culture. Hindi nila issue yung na umabot ang salita ng Diyos. Ang issue nila, umabot yung salita ng Diyos. Sapat mo pinaabot doon, dapat dito lang. Bakit mo pinaabot? Sana yun ang issue nila. Ang issue nila, mga kapatid, pumunta ka doon, tsaka ka nakikain. That's culture. Minsan yung kultura natin, ayaw natin mabasag, ayaw nating, ito kami, yan kayo. Sa Africa, white, black church. Sa Pilipinas, Chinese, Pinoy church. Yung Pinoy, gusto niyang makasama yung Chinese. Yung Chinese, ayaw. Sabi ng Chinese, magulo yan. Sabi ng Pinoy, malaking offering niyan. Kaya gusto niya kasama. Yung sa Chinese, ayoko yung Pilipino kasi magulo. Lain po ng Chinese yun, Chinoy, actually.
Parang hindi naman ganun yung attitude ng ibang Chinese sa yung pure Chinese sa China. Na Kristiyano, ano po, yung unbelievers, di natin alam. Merong mga Chinese na Christian sa China gustong pumunta sa Pilipinas, naghahanap sila ng Pentecostal church. Okay, sabi nung isang na-meet namin, tinanong niya yung isang pastor, Pentecostal kayo? Yes. Ano yung address nyo? Sabi, ito yung address na, bakit? Pupunta kami sa inyo. Anong gagawin niyo sa amin? Kakanta kami kasi hindi kami makakanta sa China eh. Sa inyo makakakanta kami masaya. Kaya yung hindi ko alam kung nakapunta na sila, but yun ang gusto nilang gawin. Sabi ng mga pastors, pupunta sila dun sa church at sila ay magsisimba para lang sila makakanta kasi sa lugar nila hindi sila makakanta ng malakas. Ikukulong sila. But malaking factor ang culture. Kung bakit ang hirap-hirap ibahagi ang salita ng Diyos sa iba sa labas ng iyong kultura kasi hindi kayo parehas ng kultura. Ito po yun. Ito yung problema nila. Bakit ka kumain kasama nila? Sa atin wala namang problema, no? Oo, ngayon, kung nakikain ako, naiinggit ka. Kumain kaming lechon, ikaw bawal. Mga kapatid, malaking factor pa rin ang, alam niyo yun, pag na-born again yung tao, huwag kayong magtaka, mayroong bahagi ng kultura niya, hindi niya kagad naiaalis. Hindi ko alam sa inyo kung meron kayong mga karanasan na yung kultura ninyo, kahit nasa pananampalataya kayo, hindi niyo pa siya naaalis. Naniniwala kayo na walang multo na patay na bumalik. Tama. Pero pag naglilibing, may napapansin ba kayo? Hindi pwedeng ibalik yung patay sa kanyang dinaanan. Ibang kalsada dapat dadaanan. Alam niyo ba bakit? Kasi babalik yung patay kapag binalik. Tapos umiiyak ka, bakit mo kami iniwan? Ayaw mo naman siyang bumalik. Pero kahit hindi kayo yon, di nyo alam minsan nakikiayon tayo. Bakit? Isa culture. Nakasanayan. Sana hindi kayo nakikisama sa nagbabasag ng banga at ikaw magbabasag ng banga. Paglabas ng patay, babasagin mo yung banga. With the matching coins and water. Alam niyo yun? Pinapadala niya yung damit, baka wala siyang maisuot doon sa pupuntahan niya. Hindi ko alam kung nagiging party tayo doon. But meron tayong mga kultura na hindi naman basta natin naiaalis. Ang maraming Koreano kung bakit sumikat ang Prayer Mountain sa Pilipinas, dahil mahaba silang manalangin. At ang Pilipino gustong kumopya. Ang Pilipino, kung dati kang Catholic, ang pinakamahaba mong panalangin is the Holy Rosary. Kung naranasan yung mag-rosary, tapos ang uso noon nakaluhod, hindi naman nakaupo. Ngayon nakaupo na. Kasi tumanda na nagro-rosary. Wala nang gustong pumalit, kaya matatanda, kailangan na nakaupo. But imagine, kapag nakaluhod ka ng the whole rosary, hindi ko alam gaano karaming Pilipino na hindi devoted sa rosary, gaano siya katagal at tatagal siya doon. Hindi ko alam kung nung bata kayo, nakakurot kayo sa tagiliran dahil malikot ka habang nagro-rosary. Tapos yung nanay mo, Holy Mary, wag kang magulo dyan. Kasi naiinip ka na dahil inihintay mo na yung kakanin, kakain ka na pagkatapos nun. But this is a battle. Pero yung mga Koreano, they prayed for 2 hours nung sila ay pagan. Kaya ang principle nila, mga kapatid, I will pray beyond my pagan practice. Kaya nagpipray po yun ng 2 oras, minimum. Huwag kayong magtaka. Pag pumasok sa prayer room yun, 2 hours po yun, mananalangin. Yung Pilipino, gaya-gaya at mayayabang. Natalo ko sa prayer yung Koreano. Di naman siya nakikilaban sa iyo eh. Nakikipaglaban siya sa kanyang culture, tapos gagayahin mo. Kaya sabi ng isang Pilipino, hinintay niyang maunang lumabas yung katabi niya doon sa prayer room, doon sa prayer mountain.
Nandun ka mag-pray o nandun ka para pakita mo, mas matagal kang mag-pray? Alam mo yun? That's their culture. But para sa kanila, they go beyond dahil yun ang kanyang paganism practice. Kaya mga kapatid, ito lang yung issue nila eh. Bakit ka kumain? Bawal ba sa kanila makihalubilo? Actually, sa Genesis, meron na po kayong mababasang ganyan na system. Kaya lang, Egyptian naman yun. Yung Egyptio, hindi siya makikisabay kumain sa mga Hudyo. Karumal-dumal yun para sa kanila. Ibig sabihin, kahit ang mga Hudyo, merong ganon. Kasi, pagdating natin ng Exodus and Leviticus, marami ng bawal kainin para sa mga Hudyo. Hindi naman kamukha sa atin, kinakain natin lahat. Sila hindi naman lahat kinakain. Kahit na bawal kainin po yung paa ng manok, kakainin pa rin natin. Lalo na kapag nandun siya sa hiyawan. Sa kanila, maselan. Kaya ito yung question, why? Bakit ka nakikain, Pedro? Bakit ka nagisalamuha? Pangit naman, ano? Yun lang ang tatanong. But it's part of it. Verse 4, but Peter began. Ito po yung clarification ni Pedro. Bakit siya nakikain? Itong kanya sagot. Verse 4, but Peter began and explained it to them in order. I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision, something like a great sheet, descending, being let down from heaven by its four corners. And it came down to me. Looking at it closely, I observed animals and beasts of prey, and reptiles and birds of the air. And I heard a voice saying to me, rise, Peter, kill and eat. Kung ako si Pedro, there is a contrast. Ito yung command ng Diyos, huwag mong kakainin. Tapos dito may command, kumain ka. Sabi mo, wag akong kakain sa Old Testament. Sabi mo sa Bible mo, bawal akong kumain. Pagdating ko dito, gusto mo akong kumain. Technically, hindi po kumain si Pedro. In a vision po ito lahat ng pangyayari. No, hindi siya literal na kumain. Dahil sa vision lang po ito, meron siyang nakitang ganito. Pero may nagsabi sa kanya, sabi ng Diyos, kumain siya. Verse 8, but I said, by no means, Lord, for nothing common or unclean has ever entered my mouth. But the voice answered a second time from heaven, but God, what God has made clean, do not call common. Okay? Huwag niyo pong gagamitin ito sa pagkain ng dugo, Pastor, pwede nang kainin yung tinuguan kung anong nilinis ng Diyos, malinis na. Ididil po natin ang dinuguan sa chapter 15. Dito muna, yung maraming hayop ayon sa description po ng Diyos. Hindi to maraming hayop kasi marami po yung hayop. Ang baboy ay considered na maraming hayop. Sa Old Testament, bawal kainin ang baboy. Bawal ang lechon. Bawal ang CPA, chicken pork adobo. Bawal ang sinikang na baboy. Bawal ang nilagang baboy. O kumusta po kayo? Bawal ang pork chop. Gugutumin niya, tama na. Let me move on. Ayaw na kumain. But in verse 9, but the voice of the Lord, kung anong kinilinis-linis, verse 10, this happened 3 times. Paulit-ulit sila. No? Ayaw ni Pedro, uulitin ng Diyos. Ayaw ni Pedro, uulitin ng Diyos. Verse 11, behold, that very moment, 3 men arrived at the house in which we were sent to me from Caesarea. And the Spirit told me to go with them, making no distinction.
Tapos may kasama siya. Ito po yung halaga nung sinabi doon sa chapter 10. Mayroong sumama sa kanya. Naalala yun, nabanggit ko last time. Mayroong sumama kay Pedro na from circumcision group o yung mga Hudyo. Mayroong 6 na sumama sa kanya to be a witness. Kaya sabi na, these 6 brothers also accompanied me, and we entered the man's house. Alam ng Diyos, merong mangyayaring ganito. Alam ni Pedro, kailangan merong ibang mga saksi. Verse 13. And he told us how he had seen the angel stand in his house, sent to Joppa and bring Simon, who is called Peter. And he will declare to you a message by which you will be saved, you and your whole household. You and all your household. Isang faithful Jew, Gentile na sumasamba sa Diyos ng Israel, sa kanyang paggawa ng mabuti, it's not enough. It's not enough. Somebody should declare the gospel. Somebody should share the gospel. Mayroon dapat magbabahagi ng salita ng Diyos. Para saan? Para maligtas siya at ang kanyang sambahayan. Verse 15. As I began to speak, the Holy Spirit fell on them, just as on us at the beginning. Mga kapatid, hindi pa yata natatapos yung buong gospel presentation. Na born again na si Cornelio, ang kanyang buong pamilya, at lahat ng imbitadong kamag-anak na nanton. Malamang-lamang mayroong mga sundalo na nanton. Ito yung word ng Diyos. Sabi niya kung paano bumaba ang Spirit sa atin nung Pentecostes, yun po yung alam nila. Ganon din nangyari sa kanila. Ganon po kahalaga yung sa pagpasok po ng mabuting balita sa bawat uri ng tao ayon sa pananaw ng isang Israelita. Ganon kahalaga yung pagbaba ng banal na Espiritu at speaking in tongues. It's a sign na bumaba ang Holy Spirit sa Hudyo, sa mga Samaritano, at sa mga Hentil. After that, di na kayo masyado makakakita ng ganon. Ang makikita na lang natin, pag-aaway-awayan po yan sa Korinto. Dahil akala ng iba, pag nag-speak in tongues ka, you are a better believer. Tandaan niyo po, si Saul hindi nag-speak in tongues. The apostle for the Gentile. Okay, nung nag-cross sila ng landas ng Diyos. Ang mahirap sa kanya, hindi na nga siya nag-speak in tongues, nabulag pa pati. Okay. That's just for 3 days. Kaya sabi ni Pedro sa verse 16, and I remembered the word of the Lord, how he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. If then God gave the same gift to them as He gave to us, when we believe in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? Sino ko para maging hadlang? Mga kapatid, ang tanong kay Pedro, hindi niya literal na sinagot. Mukhang nagkakaintindihan sila sa issue. Anong tanong? Bakit ka nakisalamuha sa mga hindi tuli at bakit ka kumain kasama nila? Iba yung sagot. Ang sagot ni Pedro, yung pangyayari sa kanya kung bakit siya napunta doon. Na ibahagi ang salita ng Diyos para sa kaligtasan ng mga Hudyo. Ng mga Hentil. Mukhang nagkakaintindihan sila. Kaya ang sabi sa verse 18, ito po yung pangunawa o realization o yung comprehension.
When they heard these things, they fell silent, and they glorified God, saying, "Then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life." Buti na lang yung inihintay natin tugon mula sa verse 1. Ang inihintay natin tugon sa verse 1 o pagdating ng verse 2 sana, yung verse 18. Pero kailangan pang mayroong criticism na mangyayari at explanation para ma-realize pa nila na ang kaligtasan ay trabaho po ng Diyos. Tandaan niyo pong mabuti ito. Ang kaligtasan, ang proseso ng kaligtasan na meron ka, pagbibigay po ng Diyos sa iyo ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay ibinibigay din po ng Diyos sa tao. Kaya sabi niya, "Then the Gentiles also, God has granted repentance." Kung ang pananampalataya ay galing sa Diyos, ganon din po ang pagsisisi galing sa Diyos. Pero lagi po nating tatandaan ito. Ang kaligtasan ay darating lang sa tao kung merong magbabahagi ng salita ng Diyos. Kung wala pong gagawa niyan, huwag tayong umasa na ang kaligtasan matatamasa ng tao until we speak and share the gospel. Hanggat hindi naririnig ng mga puso't isipan po natin ang mabuting balita, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Anong pwede nating matutunan? Ibahagi po natin ang gospel. Kahit na sa mga bagay o panahon o sa mga tao na hindi po tayo komportable. Basta magkaroon po tayo ng pagkakataon, we'll do it. Isa pa, baka may kinikilingan kayong tao na gusto nyo ito lang yung mga members ng church. Yung ganitong kultura, sana hindi kasali sa church. Malabo po yun. Interracial ang church. Inter-ethnic group ang church. Kapag niloob ng Diyos na ilagay ang ibang ugali at sistema ng mga tao sa loob ng church, o yung mga tao na kaiba-iba ang kultura at ilinlagay niya doon, wala tayong magagawa to accept one another. And besides, hindi naman tayo magkakapareho. Baka isipin nyo, "Pastor, sana ganito lang ang ugali ng lahat ng tao na kasama sa church." Sana, but you will not grow in grace. Sabi niya, "Pastor, basta't magkakabagang, alam niyo yung kasabihan na pagka magkabagang, mabilis kami nagkakaintindihan." Okay. Maghanap kayo magkaibigan na hindi pa nag-away. Kahit minor issues. Magamit ko lang yung kwento ng Ray Cards. Pasensya na kayo pang senior citizen. Tanong niyo na lang doon sa mga lolo niyo kung buhay pa. "Pastor, Lolo, sino si Ray Cards?" Ito yung singer na sikat noon na magkaibigan. Ayon sa chismis, close yun at mahilig po mag-concert sa Amerika. Nag-away daw sila minsan. Ito po yung malungkot na pinagawayan. Pinagawayan nila pusa. Muntik na silang maghiwalay ng landas dahil sa pusa. Di na lang sila namulot ng pusa dito sa mga tarim, Santa Makmak na pusa. Maraming pusa. Okay, nagkabati din naman po sila dahil sa pusa. Okay. Yung kaibigan nyo, anong pinagawayan nyo? Sana hindi naman di kanya pinakopya, naghiwalay na kayo ng landas. Meron kayong mga issues. The time will come na you will dislike one another. But when you are connected again, your bond will be more closer. Alam niyo ba yun? Alam niyo na yung kahinaan, kalokohan, pagkasira ulo ng kaibigan ninyo? Kaya pagka ginawa niyo to, matotopak ang ulo nun. Alam niyo ba yun? Mga kaibigan niyo, ganun ano? Pag ito ginawa mo sa kanya, matotopak yun. Ibig sabihin, naawain ka niya. But the more you learn how to deal with it,
the more you get close, the more you will grow to your relationship. Ganon din po sa church. Pinagsama-sama po tayo dito, magkakaiba tayo ng sama ng ugali at gandang ugali. Pero kailangan natin pagtiisan ng bawat isa for us to grow. Alam mo, pag ginawa mo to, matotopak yung kapatid mo sa faith. Alam mo, pag ginawa niya to, matotopak ka rin. But the more we learn how to deal with that, and we do the ministry together, we can move on. Kahit po sa pagtuturo sa children, iba-iba po ang estilo ng mga guro. The more you learn from them, the more you improve. Paano kung di ka nakakakita ng mga nagtuturo? Babasihin mo lang yung magaling na pagtuturo sa sarili mo. Pero pag mayroon ka nakitang ibang guro, how they handle the room, sabi mo, ang galing naman yung magturo. Meron ako, nung nagtuturo ako ng young people, pinagturo ko yung nag-a-assist sa akin for so many years. Pwede ikaw bang magturo ng Sunday? Sabi niya, sige kuya, ako magtuturo. Nung matapos siyang nagturo, cum laude kasi cum laude. Nung matapos siya magturo, sabi ko, pwede kaya ako mag-resign sa pagtuturo para hindi ko ginagawa yung tamang pagtuturo. In-encourage naman niya ako para hindi ako lumayas, Pero dahil nag-aral siya ng pagtuturo, guru talaga siya, ang layo ng presentation niya sa presentation ko. Kahit parehas kaming ipipresent, iba yung sa kanya. Bakit sa kanya madali nilang maintindihan? Bakit sa akin, ang hirap ng pagpapagod ko sa explanation, hindi pa rin ako naiintindihan? Mga gano'n, you learn from others. Ganun po yung sa loob ng church. Merong mabait sa atin, merong nagbabait-baitan, merong magaling, merong hindi masyadong magaling. But when we help one another, we can improve and grow in the faith. Hindi tayo mamimili. Pag linagay ng Diyos, sino ba tayo para hadlang? Paano kung merong harlot na mauupo dyan sa tabi ninyo at naka-miniskirt? At Sunday, ano ang iisipin mo? Tatapi ka ba? Miministeryohan mo ba? O sana umalis na siya at hindi na mag-Sunday school? Alam niyo po yan? Paano kung killer yung tatabi? Merong isang church na nagturo po kami sa mga naligaw daw ng landas ang tawag. Yung ibang mga pastor, sa halip na magtuturo sa barangay, para hindi sila mapagod, ang kinuha nilang barangay is yung malapit lang sa church nila. What they did is invite yung mga naligaw ng landas to sa church every Sunday. 6 Sundays kasi yung requirement po nun. Tapos, after that, pwede na silang gumraduate. And that's the easiest way, pa-attend din sila sa church. Alam niyo ba, ito yung testimony ng mga pastor, nahati yung church. 6 Sundays silang hindi umattend, yung kalahati. After 6 Sundays, doon lang sila bumalik. Sabi ko, bakit? Ayaw nilang katabi yung naligaw ng landas. Mga kapatid, it's just simply like the circumcised group, the holiest people, and the wicked Gentiles. Ayaw nilang kasama. Kaya mga kapatid, tignan po natin ang ating sarili. Pastor, hindi kami ganon. Siguro dahil hindi nyo pa naranasan yung ayaw ninyong tao, tatabi sa'yo dyan. Paano kung yung ayaw mo, tatabi na sa'yo? Will you still sit and worship with them and glorify God with them? Mga kapatid, paalala ko ulit, share the gospel hanggang kaya natin. Whenever we have open doors, share the gospel. Dahil ikaw kinahabagan ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat, nahabag siya sa kayo. Mahabag ka rin sa iba. At ibahaging mabuting balita sa kanila. Manalangin po tayo. Panginoon, napakadakila ninyo. Kayo kumikilos na makapangyarihan sa buhay namin. Ang mga naunang mananampalataya sa amin, nag-battle sila sa culture.
kultura ng iba at ayaw nilang mabahagi na ng mabuting balita yung iba. Maari din kaming may ganun. Yung ganda ng kaligtasan na natamasa namin, yung ganda ng naranasan namin dahil sa inyong habag, ay sana may bahagi din namin sa iba. Kahit di kami karapat-dapat, kinahabagan nyo kami. Ang inyong biyaya ay napakalaki. Ang inyong grace ay di namin malirip, ganun din ang inyong pag-ibig. Kung gaano kami kasama, dapat makita rin naman namin yung iba na masama, nangangailangan din ng kaligtasan na nagmumula sa inyo. Tulungan kami, amin Diyos, na hindi namin tignan ang kultura ng iba, but together we'll worship with you, praise and glorify you. May bahagi nawa namin ang inyong mabuting balita na may tapang at na may pag-ibig. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito po ay aming dalangin. Amen.